Hayop naman talaga. Oh. But anyways, ito, pakinggan natin to. Yung balita kay Tulfo at kay Inday. Senator Raffy Tulfo sa mga napupusuang tumakbo sa pagka-presidente sa 2028 elections. Batay sa survey ng Acquisition Apps Incorporated na isinagawa noong January 20 hanggang January 24, 2024, mula sa 2,000 respondents, nakakuha si VP Sara ng 31.5% na boto. Maano to? Medyo delikado to. Oy, si Yorme nakasama pa, sip mo yan. Pero matindi to, ha? Less than 1% mga bossing yung kanilang lamang. So parang talagang pantay na pantay. Sino kaya ang malakas? DDS o Tulfonatics? Leni Robredo, very consistent yan. Kaya ingat tayo dyan. Pagka ganito nagkagulo, baka manalo pa yan. Pangalawa naman, si Senator Raffy Tulfo na nakakuha ng 30.8. Sabi ni Su Gaming, sa Luzon lang yan si Tulfo. Wala yan sa Visayas, Mindanao. Ano ka? Gurado ka? Malakas to si Tulfo sa buong Pilipinas. Grabe yung followings nito. Alam niyo ba si Willie Revillame? Noong nagpunta dun sa Davao, nung may event sila PRRD, yung ang candlelight prayer rally, nung dumating si Willie Revillame, mas malakas pa yung sigaw ng tao kay Willie Revillame kaysa kay PRRD nung nagsalita na si PRRD na, bangag! Ganon katindi mga celebrity, mga bossing, si Lito Lapid nga nananalo. Alam niyo ibig ko sabihin? Yung mga tao sa probinsya, putya yan, name recall yan. Walang pakialam yan kung anong ginawa mo pag sinabi nila si Tulfo. Lagi yun putya, papatulpo kita. Papatulpo kita. Ikaw, papatulpo kita. Malakas to si Tulfo. Oo, malakas yan si Tulfo. Ingat kayo dyan. Huwag niyo masyadong minamaliit yan. May tulog si Inday Sara dyan. Siyempre, di tayo papayag. Pero may tulog si Inday dyan. % na boto. Habang si dating Vice President Leni Robredo naman ay nakakuha ng 12% na boto. 10% naman. Kaya sa... Ayun lang, ayaw ng men in uniform kay Tulfo. Sino yung nagsabi nun? Ayan, sabi ni The Wanderer, ayaw ng men in uniform. Alam mo ba? Si PRRD ayaw din ng men in uniform nung tumakbo siya. Alam mo kung bakit? Kasi si PRRD pro-communist yan. Pro-NPA si PRRD. Ang sabi nga ni PRRD, pag nanalo siya, pauuwiin niya si Joma Sison. Pakikipag-usap siya sa mga rebelde na sumanib na sa gobyerno. Mahinang-mahina si PRRD nun sa men in uniform. I am telling you. Ang dami kong kaibigang pulis, ayaw nila kay Duterte kasi nga pro-communist si Duterte nung nagsisimula siya. Oo, kaya sabi ko nga sa inyo, let us accept the fact that Tulfo is there because he's a contender. We can always say he cannot beat Inday Sara, but then again, si Tulfo is Tulfo. Matindi followings yan. O wag tayong masyadong kumpiyansa kasi baka wala yan. Di mananalo yan tapos biglang boom, 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 yari ka. O, hindi ba yun ang masaklap dun? But anyways, ayaw natin dyan. O, maging presidente si Tulfo, wala nang korte nun. Pag naging presidente si Tulfo, putya, yung Malacanang magiging ang Raffy Tulfo in action dyan. Oo, pagka, sabi, anong problema? Anong problema dyan? Ha? Tawagan mo yung kapitan. Tawagan mo, kausapin ko. Hello, kapitan. Patay tayo dyan. Pero tama nga sabi ni Alan Ray, let's give peace a chance. Naintindihan ko na ayaw nyo kay Tulfo. But then again, maraming tao na may gusto dyan, ha? Wala kayong monopoly sa sa pagkagusto kay sa mga politiko, ha?
Yes, name recall, sabi nga ni Garski, pinakamaingay, siya ang pinakamalakas. Sa probinsya, ganun, kung sino yung laging naririnig, yun yung malakas. Eh kung laging naririnig si Tulfo doon, Tulfo, patay na. Oo. Senator Grace po at 3% naman kay dating Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso na nasa ikalimang pwesto sa listahan. Pasok rin sa mga napupusuan sa presidential post sina Senator Amy Marcos, Manny Pacquiao, Senator Risa Ontiveros, Chavez Singson at House Speaker Martin Romualdez. Ayo, palakpakan. Oh, basta yun lang ha. Ingat lang tayo dyan kay Raffy Tulfo kasi malakas yan. Oo. Pag may nagreklamo, guilty agad. Sa dami ng natulungan, okay lang kung sino sa dalawang manalo, sabi ni Arnold Tesorero, di ba? Eh, langit na ang magdi-decide. Langit na ang magdi-decide kung sinong mananalo sa kanila. Ang tanong, tatakbo ba sila?